Mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Pinuri niya si Saldico at ang kanyang abogado. Sabi niya, ang galing ng lawyer ni Saldico, kunwari wala siyang alam at nilalaro-laro niya lang ang usual script. Akala po natin magsasalita siya as VIP witness at idadamay niya lang mga senador na di alay ng administrasyon. Yun pala, isang araw bago ang malaking rally, boom! So, viral na po ngayon yung pagsasalita ni dating Representative Saldico na sabi niya, inutusan lang ako. Napakaliwanag yung kanyang pagpapahayag sa nangyari. Ako, naniniwala ako and I'm very sure ang palasyo, Anticlair, sasabing sinungaling yan, hindi yan totoo. But ako, naniniwala ako, hindi magagawa yun ni Saldico na siya lang. Sabi niya, inutusan siya. Una, tumawag sa kanya si Secretary Pangandaman ng DBM na magsingit ng 100 billion doon sa budget ng 2025. This was last year. So, ang ginawa ni Saldico, chinek up niya, kinounter-check, totoo. Nagpaalam siya kay dating Speaker Romualdez. Ang sabi niya, kung ano ang gusto ng hari, yun ang matutupad. So yun, ginawa lang ni Saldico yung kanyang trabaho as chairman ng Committee on Appropriation, singit-singit, kaya pala nagkaroon ng mga blank items sa PICAM. Kaya ang galing, sabi pinuna ni Saldico, si BBM, sabi niya nga, bakit sabi niyang mangled beyond description ang budget? May silang nag-utos sa akin nasingitan ko. So ginawa ko lang yung utos nila. So ngayon gusto nila akong patayin. So delikado, nanganganib ang buhay ni Saldico ngayon. Okay, magbasa tayo sa mga comments. John Kiban, sabi niya, Anticlair is now feeling depressed. I just don't know kung paano ang denial ni Anticlair. Sabi niya, sinungaling yan, hindi totoo. Ali Running, that explains why hindi siya pinalabas sa hearing through Zoom dahil hindi nakalain sa government ang sasabihin niya. Sabi pa nila, Pinky, mag-zoom si Saldico. So, natabunan ngayon ang hearing sa Blue Ribbon. Timing ang pagpapalabas ni Saldico. Ang galing talaga. Talagang plinano nila ito. Sinadya nila na ilabas ang statement ni Saldico isabay sa Blue Ribbon Committee hearing at saka ilang araw lang, 2 days, bago yung malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Nako, nagpupuyos ang galit ng taong bayan ngayon, mag-attend ng rally. Jeffrey Pastor, sabi niya, natunugan niyang patatahimikin at sa kanya iaatang ang lahat ng sisi na matagal naman na alam ng lahat na imposibleng di alam ng magpinsan. Sakto sa rally na gagawin mula bukas, once ma-realize ng mga politicians na palubog na talaga ang barkong BBM, sunod-sunod na baliktaran na yan. Very crucial ang military once mapagdesisyonan nila na may betrayal of public trust ang pamalahan, domino effect na yan. History repeats itself pag nagkataon. Speaking of the military, I don't believe so. Walang gagawin ng military. Yan ang aking opinion lang Tahimik lang yan. Kasi loyal daw sila sa konstitusyon wala daw silang pakialam sa politika. Although sinasabi nila na galit din sila sa korupsyon, sinasabi nila na hindi sila bulag, pipi at bingi, alam nila ang hinaing ng taong bayan. But my opinion,
walang gagawin ang military. Huwag tayong aasa na gagawin. Basta taong bayan na lang ang lalabas, mag-rally. Basta yung peaceful rally lang, walang kaguluhan. Estrelleta Tabar, sabi niya, people power na bago pa nila maipakulong lahat ng against sa kanila. Kiko Maki, from zero to hero agad in an instant si Saldico. Yes, yes, may kasalanan siya. Kaya lang, kung sa ano is, sumunod lang siya sa utos eh. Ngayon, ginigipit siya. Sabi nga niya, ginagawa nila kung poster boy laban sa korupsyon. Ay, hindi pwede. Kaya, ako, na-anticipate ko na ito na darating ang panahon. Pag maipit si Saldico, magsasalita. And to me, this is an answered prayer. Kasi araw-araw akong nagdarasal. Panginoon, please intervene. Grabe ang korupsyon. Kita mo kung gaano nilalapastangan ng mga government officials ang kaban ng bayan. Please intervene. And to me, itong pagsasalita ni Saldico is an answered prayer. I just don't know what happens next. Ano? Basta yung gustong mag-attend ng rally, mag-attend lang kayo. Mas lalong may dahilan ang taong bayan ngayon na mag-rally. Pasalamat tayo sa abogado ni Saldico at si Saldico mismo na once and for all, nagsalita na siya. And I believe na ngayon, pagkatapos niyang magsalita at mailahit niya sa social media, ang dami na pong nanonood. Nandito ko, pasensya na kayo ha. Medyo maingay, nagpapawasing ako. Itong may-ari ng karwas, kanina pa niya napanood eh. So viral na ito. Lalong babagsak ang ating ekonomiya nito. Lalong babagsak. Lalong mawawalan ng tiwala ang mga mamumuhunan, both local and foreign. So ano naman kaya ang irason? Fake yan, AI yan. Kita ko, nagsasalita si Saldico doon sa kanyang official Facebook page, sa Facebook. At very, logical, it makes sense yung sinasabi niya na sumunod lang siya sa utos. Inutusan lang siya Pangulo at sinasang-ayunan naman ni Speaker Martin Romualdez. Kaya pala sabi ng Pangulo, walang ebidensya laban kay Speaker Martin Romualdez. Cleaner niya kahapon yung pala, ito, pasabog ni Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng Bukidnon dahil ang